Hello Captain fans! Ito na nga ha. Nag-drop ng bagong teaser si Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Dito sa kanyang gagawing, palagay ko concert talaga ito, yung gagawin niya. Kasi ang nakalagay dito ay ARXV. So ang XV pag sa Roman numeral po siya ay 15. So 15th anniversary. Ito yata yung kanyang talaga gagawin mga kasembreros. So hindi ko alam kung ano kasi moving forward. Tapos yung AR niya which is Alden Richards no ay naka-caps lock no dito sa kanyang sa kanyang bagong teaser mga kasembero sa Instagram story. Tapos nakatag of course ang myriad corporate events mga kasembreros. So yung concert talaga yung iniisip ko dito, tapos fundraising na naman ito mga kasembreros. Baka yung proceeds niya ay mapupunta sa charity foundation niya no, sa AR Foundation mga kasembreros, or may recipient siyang iba. Pero malamang sa malamang ay sa mga scholars niya ito mapupunta mga kasembreros no, sa kanyang AR Foundation nga o mga kasembreros. So lahat man ng ginagawa ni Sir Alden may purpose no. Malalim ang kanyang pinaghuhugutan, rooted sa turo at aral ng Panginoon sa Biblia, no, knowing Sir Alden na talagang maka-Diyos mga kasembreros, sharing gospel and prayer mga kasembreros sa kanyang Instagram or social media accounts mga kasembreros. So aabangan natin ito, and kapag kapag madalas siya nagsi-share ng ito notice ko kapag madalas na siyang nagsi-share ng mga teaser, ganon, so malapit na. So, hindi ko alam kasi wala tayong idea kung wala naman siya na pinopost na nagre-rehearsal siya o nagpa-practice or ano-ano ba dyan. Kasi yung talagang yung pinaka-latest na natin is yung kay Ma'am Jonalyn Viray na kanyang concert, no? Parang guesting siya doon. So, isa siya sa mga main guests mga kasembreros, no? Kasama ang iba pang singers, no? Ni Mama Jonalyn Viray mga kasembreros. Pero aabangan pa natin ito mga kasembreros. So, of course, no, aabangan natin and kung kailan at kung ano ang gagawin ni Sir Alden mga kasembreros. So palagay ko ito talaga siya no, concert. Grabe no, ang grabing kabisi ni ni Sir Alden mga kasembreros. Parang kayod kalabaw talaga sabi ni Ma'am Catherine. Partida ha si Ma'am Catherine nung kasama nung interview nila ni ni Sir Alden at saka ni MJ Felipe doon sa lie detector test nga nila. Parang sabi ni Ma'am Catherine parang nahiya daw siya kasi siya pa yung nahiya kay Sir Alden kasi naglalagari no, parang kayod kalabaw mga kasembreros si Tisoy. Tapos di ba nakita natin si Ma'am Catherine talagang sobrang busy din. Parang ako sabi ko parang nagpapahinga ba tong si Ma'am Catherine, tapos not knowing na mas humahanga pa pala siya sa kabisi at saka workaholic ni Phenomenal Box Office Cinema King. So parang dun pa lang parang sabi na although dalawa naman sila talaga na hinahangaan natin when it comes to trabaho, pero mas hanga talaga si kasi kayod kalabaw sabi ni attorney ay kayod kalabaw si Tisoy mga kasembreros. So hayaan na natin no, basta masaya sila sa kanilang ginagawa no. Talagang wag lang pababayaan ng kanilang sarili. Talagang nag-advise ako dito no. And then ito, next item natin. So dun sa kakatapos na parang yun nga no, Halloween costume party ng GMA at saka ABS-CBN. Parang may nag-post dito na isang admin din no, na pinaka-paborito niyang mga costume Halloween ng celebrities mga kasembreros ay si unang-unang na paborito niya ay si si Blythe or si Andrea Brillantes, kasi nakita ko parang black cat siya. Hindi ko na ipa-flash mga kasembreros no, kasi yun nga hindi natin gaano mga ganon. So parang Catwoman kasi siya, tapos parang pintura yun talaga. Nakita ko lang sa feeds mga kasembreros. Tapos pangalawa niya dito ay si Mr. and Mrs. Adams no, Gomez Adams at saka si Morticia Adams. Sina Daniel Padilla, parang number 2 niya, Daniel Padilla at saka si Kyla Estrada, di ba? Sabi na nga ay may something mga kasembreros kaya wala nang balikan ng Katnil. So may Kyla na si DJ or si Daniel Padilla, kung kaya
wag na tayong wag na umasa ang mga Katniel fans kasi baka masaktan lang kayo, no? Ouch. Pero yun kasi, no, parang parati na silang spotted magkasama mga kasambreros. Kung kaya so sila pala yung parang Mr. and Mrs. Adams yung kanilang tao dito, character doon mga kasambreros. And the Hellraiser, si Michelle D, number 3, tapos number 4 niya is si Ma'am Sue Ramirez, no? Doon niya nakasama ni Ma'am Catherine mga kasambreros. So, shinare ko lang ito kasi pinost ng isang Kathden admin mga kasambreros, no? Pero I'm not into, talagang nakafocus doon sa kanilang Halloween. Kay Ma'am Catherine lang tayo mga kasambreros. So, si Sir Alden, wala pa yata sila, no? Pero sana, hindi gaano mag-outfit si Sir Alden ang nakakatakot. Kasi, talagang nag-suggest. And then ito, next item natin. So, inaabangan ko na ito kung matutuloy yung usap-usapan dito sa pelikula or project na gagawin ni Sir Alden at saka ni Ma'am Ann Curtis, no? Kasi nabanggit niya dati sa mga interviews niya na he's also looking forward kung magkakaroon ng chance na magkaroon ng project with unkabogable na si Ann Curtis mga kasambreros, na kung saan ay parang gusto niya rin makipagtrabaho mga kasambreros kaya Ma'am Ann Curtis. So, kung ito man, ang iniisip ko material dito, kung magiging movie siya, which is parang iniisip ko malabo, no? Kasi dati, maraming plano si Sir Alden. May plano din siya na makipagtrabaho kay Coco Martin. Tapos parang si Vice Ganda dati, din, parang nanawagan na magtrabaho sila ni Alden. So, hindi pa rin nangyayari kasi nga sa sobrang daming ginagawa ni Sir Alden. Ako dito parang 50-50 na matutuloy pa itong kay Ma'am Ann Curtis mga kasambreros. So Kathden lang sana, no? Si Ma'am Catherine lang ang kanya makakasama at wag ng ibang partner kung magkakaroon siya ng ibang So maliban of course sa kanilang individual na mga projects, no? Kagaya ng fundraising and so on. So pwedeng individual sila mga kasambreros. Pero when it comes dito sa ito kay Ma'am Ann Curtis ay medyo malabo ito mga kasambreros. So, pero tingnan natin, no? Talagang abangan din natin itong mga kasambreros kasi hindi naman imposible ang lahat ng bagay, no, sa kanilang collaborations. Pero sa atin, of course, ay we are definitely waiting, hoping, desperate na magkaroon sila ng project ulit ng Kathden mga kasambreros. Kasi babasag na naman ito ng mga panibagong records mga kasambreros, no, kapag Kathden ang magsama. So, di ba sila yung phenomenal box office cinema king and queen. Tapos pag nagkaroon na ulit sila ng project, panibagong record na naman yon. So, kung teleserye, for example, no, kasi next year may teleserye si Sir Alden. Mabilis lang ang panahon, no? Kasi, November na. Tapos next year na naman, January na naman. So, December, January. So, magugulat na lang tayo. May mga niluto na silang mga teleserye or dyan mga kasambreros. So, hoping and praying. And then ito, last item natin ito mga kasambreros. So, si Tony Labrusca, no? Parang napaka-comment din siya doon sa outfit ni Ma'am Catherine doon sa may dito sa costume party nila. Noon naka-white si Ma'am Catherine mga kasambreros. Tapos parang DJ, VJ si Ma'am Catherine mga kasambreros. So, ayun, talagang love the look sabi ni Tony Labrusca mga kasambreros. So si Tony Labrusca parang rin ito, parang ABS-CBN talent or ABS-CBN or Viva talent, parang Viva Artist Agency talent ito si Sir Tony Labrusca mga kasambreros. Pero hindi gaanong yung image niya, no? Si Sir Tony parang medyo daring itong kanyang din mga kasambreros, no? Hindi ko masyadong describe ko lang kasi parang yung mga roles niya ay ganun po yung kanyang mga ginagawa mga kasambreros. Tawag dito, nababalita at saka dumadaan lang sa feeds natin. So kung kaya ang mga bata ay talagang maging aware ang mga magulang sa mga pinapanood na mga So dapat as long as parang bata pa, huwag munang pawakin ng cellphones and so on. And nagulat ako dun sa mai-share ko lang, isingit ko lang mga kasi bago tayo mag-end. Yung kay Aga Mulak at saka kay Ma'am Charlene Gonzalez, sina Atasha, at saka si Andres, ang galing ng kanilang pagpapalaki, no?
talagang kasi high school na daw sila or college na yata nagkaroon ng cellphones. So nung nag-Facebook sila, parang college na sila, kasi sa ibang bansa sila nagtapos ng pag-aaral eh. Tapos nung parang late na sila natuto ng cellphones, kung kaya yun, no, parang ano sila, pero nakita mo talaga na pinalaki sila maayos, no, kasi parang si Sir Aga Mulak parang Christian yata siya, no. If I'm not mistaken, parang born again Christian din si Sir Aga Mulak, mga kasembreros. Pero yun, no, talagang na-share ko lang kasi ang ganda ng kanilang pagpapalaki sa dalawang kambal, mga kasembreros. Alright, so yun na siya sa ating Catholic items, no. Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is November 2, 2025. Blessed Sunday evening po, as about isa bukas po ay Monday na po. Sana po ay pakinggan po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon. Para po sa ating Word of God ay sobrang cute po nito, mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Sino ang Tito Mo? Titus or Tito 1 verse 4. To Titus, ang Tagalog po ng Titus ay Tito, no? A true son in our common faith, grace, mercy, and peace from God the Father and the Lord Jesus Christ our Savior. So napakaganda po ito, mga kasembreros. Ituring natin na yung tito, hindi lang siya tito na anak kunwari ng tatay mo o lalaking kapatid ng mama mo o ng pinsan mo, mga kasembreros. So yung tito, dito yung common faith, may pananampalataya, mga kasembreros. So marami actually, no, si Titus ay isa sa mga disciples ni Apostle Paul, mga kasembreros, sa New Testament. So isang chapter lang actually yung libro na meron siya sa New Testament, no, Titus chapter 1 lang, mga kasembreros. So siya po ay isang faithful na disciple ng Panginoon, mga kasembreros, through the life of Apostle Paul, mga kasembreros. So isa siyang binigyan, nagbigay halimbawa siya, no, magandang halimbawa, mga kasembreros, sa mga tao, especially sa ating present generation or sa ating modern time, mga kasembreros. So ito po ay ang kanyang liham na kung saan ay a true son in our common. Yung si Apostle Paul po ang nagsulat dito, no, kaya Titus, mga kasembreros. So ang Titus po kasi sa Tagalog ay tito, kung kaya ang dito ay sino ang tito mo. So tayo po sa ating bahay, no, maging ating sarili, no, dapat po ay may tito tayo, no, sa may tito tayo, as in yung character, hindi yung pangalan or yung designation or yung blood relation. So hindi po ganun ang ibig sabihin dito, mga kasembreros. Kundi sino ang tito mo, sino ang tito natin sa bahay, sino yung common faith, no, sino yung kasi mahalaga, mga kasembreros, sa loob ng tahanan merong isang taong tumatayo talaga ba, haligi siya when it comes to Bible study, when it comes to prayer, when it comes to relationship with God. Kasi dito ko na-realize na kapag walang isang tao na mapanalanginin, hindi natinag, no, talagang hindi siya na nagsistop, mga kasembreros, na hindi siya tumitigil sa pag-Bible study, sa panalangin sa loob ng tahanan. So napakahalaga po nun sa isang tahanan, sa isang pamilya, mga kasembreros. Let's say yung husband, no, talagang prayerful, kasi madadala niya yung buong pamilya. Yung nanay, for example, no, talagang Christian, at saka may mananampalataya ng Panginoon, no, believer of Christ, mga kasembreros. So madadala niya yung pamilya. Pero mas mahalaga talaga sa lahat, no, yung tatay, kasi ang tatay ang haligi ng tahanan, hindi lamang siya sa pagpo-provide ng material food, ng kailangan sa loob ng tahanan, but most especially ay yung aspect of spiritual. Kasi marami ang mga ito, napaka-literal at saka napaka-common talaga ito na halimbawa ngayon. Marami mga tatay na nagpo-provide naman sila, no, nagsusustento, nagbibigay ng pera, pagkain, for example, as in good providers sila sa loob ng tahanan. Pero wala silang relationship sa Panginoon. So ang tendency ay naghiwalay ang mag-asawa because may mga pangailangan kasi na hindi lang ang pinakamatatag dapat, strongest foundation, mga kasembreros, ng isang pamilya ay yung spiritual foundation. Yung ang pamilya talagang umiikot sa Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon ng kanilang buhay, ang kanilang tahanan, and so on. Kasi
ano yun yun yung pinaka-pundasyon kumbaga pa sa isang pagpapatayo ng infrastructure, yung bato, yung haligi. So yun talaga dapat yung pinakamatibay. So meron nga ako napanood no sa PBB kasi wala naman kaming TV mga customers, na i-scroll ko lang minsan sa Facebook Reels na may isang PBB housemate doon no sa Pinoy Big Brother na nagpo-provide siya, nagsusustento yung tatay niya. Pero naghiwalay din sila naghiwalay sila dito nung mama niya. So parang siya na kung pa naging teenager na lang ay yun, parang nasanay na lang siya na binibigyan siya ng pera ng tatay niya sa school, tuition fees and so on. Pero yung mama niya naghiwalay sila mga so broken family. So nung nag-enter siya sa showbiz no sa PBB, so doon parang mas na feel niya yung support ng kanyang tatay. So pero nga no, dito natin makikita na marami pa, and yung PBB housemate na yan ngayon ay isa lamang example mga kasembreros sa marami mga relationships sa buong mundo ng mag-asawa na naghihiwalay, na marami naman silang pera no, marami naman silang material things, pero bakit parang walang kakontentuhan no? Kasi nga wala ang Panginoon, hindi matatag ang pundasyon ng spiritual sa loob ng tahanan. So ganun po yan mga kasunas no, hindi lamang kasi nga ang aspects ng tao hindi lamang financial no, meron tayong mental, meron tayong social, may spiritual, may social no, yung social talaga yung ating relationship no. Yun po talaga ang pinakamahalaga mga kasembreros, kasi nga kapag hindi matibay ang ating spiritual tendency ay naghihiwalay no, kunwari dahil walang takot sa Panginoon ang asawang lalaki o ang asawang babae, walang pag-ibig ng Panginoon, walang takot sa Panginoon, so maghahanap sila ng partner because they don't know, kung pa hindi nila nirespeto at ginagalang, hindi nila alam yung consequence ng pangangalunya, ng adultery, no, ng fornication and so on. So hindi kasi nila alam yung yung kung pa yung bigat ng tao ito, ng commandment ng Panginoon sa mga mag-asawa na hindi ginagalang ang kasal, tapos yung blessing ba, no, hindi na kung pa kasi nga wala silang ugat no, hindi sila nag-ugat at hindi nagre-revolve sa pag-ibig ng Panginoon, sa teachings ng Panginoon sa Biblia. So ang tendency parang sila lang no, kung ano yung nalaman ng asawang babae, kung anong alam ng asawang lalaki, so doon na lang sila magbe-base sa mga customers at hindi sa pananampalataya, hindi sa Biblia. Hindi naman sasabi na all the time doon nila, ano kayang uulamin namin mamaya? So, check mo na sa Biblia. Ano kayang gagawin ko mamaya? So, check mo na sa Biblia. So, hindi po yun mga kasumeres na ganun na mag-asawa. So, meron tayong spiritual guidance. Hindi naman literal na kung anong uulamin namin mamaya, dito ko i-check sa Biblia. Ano yung aking gagawin? Mag-architect ba ako? Dito ko i-check sa Biblia. So, hindi naman ganun mga kasumeres. So, may mga major at saka minor decisions kasi tayo sa ating buhay. So, kung kaya kapag literal natin na na-interpret at iniintindi ang Biblia, ay ganun po yung ating mindset. Pero hindi po yun mga kasumeres. Kung hindi natin sisimulan kasi ngayon ng pagbabasa, hindi natin malalaman pa yung depth, yung lalim, yung mysteries at saka yung promises ng Panginoon mga kasus na He can do more than that no, sa ating buhay mga kasembreros. So the letter to Titus is truly rich in wisdom and guidance for readers within the Christian community. So napaka na lang Titus na to kasi yung book na ito kasi isang chapter lamang siya pero punong-puno ng aral at saka wisdom ito. No, Paul underscores the importance of having a strong foundation of faith and a deep understanding of the truth in order to lead effectively in this godliness or in this particular verse. But he doesn't stop there. He also highlights the essential quality of godliness that leaders should embody in their actions and decisions. So, yung verse kasi na ay apat ito no, parang package siya no, Titus 1:1-4. Pero ay nag-focus na ako sa chapter sa verse 4 mga kasmas, kung saan nga ay in-emphasize dito ni Apostle Paul yung grace no, yung grasya, yung mercy no, yung habag ng Panginoon, yung kanyang kapayapaan no, na nagmumula sa Diyos, of course, from God the Father and the Lord Jesus Christ no, or the Lord Christ Jesus our Savior mga kasembrero. So hindi doon yung relationship kasi na mag-asawa, kapag sila lang mga kasembreros, wala ang Diyos sa gitna nila. So kapag naubusan na ng love, kapag naubusan na ng care ang asawang lalaki o ang asawang babae, so pareho sila naubusan, so nag-dry na. So ang tendency, hindi na sila makakasalok
wala na silang pagsasalukan ng pag-ibig at saka care at saka concern at saka understanding, humility and so on, kindness, no, forgiveness, mercy, kasi nga wala doon sa sentro nila ang Panginoon, mga kasambreros. And very common yan ngayon sa mga relationships, no, kung kaya kapag kayo ay single pa at gusto niyo mag-asawa, hanapin niyo po yung Christian na babae or lalaki, kasi yun talaga yung may mga malalalim na relasyon sa Panginoon. Hindi nila kayo lulukohin kasi nga takot sila sa Panginoon, mga kasembreros. So yun talagang sabi dito, do you strive to cultivate a deeper understanding of the truth and how it aligns with your beliefs, and most important, do you exude godliness in your leadership role, setting an example for others to follow? So ito po ay applicable sa leaders ng pamilya, no, ang parents talaga, mga kasama, and of course leaders sa ating community, mga barangay captain, kagawad, chairman ba dyan, sa ating mga governors, mayors, no, councilors, president, no, vice president, and any member of the society, no, any other public servant. Alam niyo, napakaganda siguro, no, kung halos lahat ng public servants natin ay may takot sa Panginoon. Alam niyo, magkakaroon talaga ng change, transformation malala, mga kasunod, no? Malala siya in a good and positive side, mga kasunod, ang ating bansa. Kung pagpalagay natin yung pinaka-pinuno natin, for example, president, vice president, yung mga senators natin, ay meron silang meron silang takot sa Panginoon. They have personal relationships sa Panginoon. Siguro yung ating bansa ay hindi man perfecto, pero may katahimikan, hindi gaanong talamak ang korupsyon, no, may korupsyon, mga kasas, pero alam mo yung kapag may takot kasi sila sa Panginoon, ay takot din silang gumawa ng kasalanan because they have fear God. They know the consequences, no, they know the wages. Alam nila yung yung sumpa ng mga taong corrupt, mga kasambreros, and so on. So napakaganda ng verse nito, no. Pero yun nga, sa final thought natin ay yung ating pananampalataya, dapat may tito tayo sa ating loob ng tahanan. Meron tayong someone ba na tumatayo sa pagbabible, no, panalangin, mga kasambreros. Meron talagang someone, and we are calling all fathers, no, talagang yung haligi ng tahanan, and of course yung ilaw ng tahanan, no, na maging faithful at saka tapat sa Panginoon, mga kasambreros. Alright, salamat sa ating Word of God, ha. Nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at someone na faithful sa ating loob ng tahanan, mga kasunod. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasunod, and paalam po.